Simula nung nagbago na si Meta at dumating na ang bagong tools na content monetization, ay bigla na lang bumaba ang mga earnings sa lahat ng mga nakaset up sa content monetization tools. Kaya yung mga ibang vlogger na ang pagba-vlog lang ang kinukuha nila sa pang-araw-araw na gastusin para sa pamilya. Kaya yung ibang content creator ay nag-promote na lang ng sugal. Yung iba bumabalik sa kanilang trabaho at kung ano-ano pa. Kasi hindi na kasya ang kinikita sa pagba-vlog. Kahit ako kung may nakita kayong ibang video ko na nag-promote ako ng sugal, ginawa ko lang yon kasi kailangan eh. Kaya ang payo ko sa mga bago pa lang nagsisimula nag-vlog ay huwag niyong sayangin ang inyong permanent na trabaho. Kasi yung iba huminto sa pagtrabaho para lang mag-vlog kasi malaki daw ang kita sa pagba-vlog. Mali yan mga idol, pwede man kayo mag-vlog pero wag lang kayong huminto sa inyong mga trabaho. Lalo na kung permanent na kayo or regular na sayang kasi ang pagba-vlog ay walang kasiguruhan. Kasi si Meta ngayon kahit kunting pagkakamali mo lang meron ka ng violation. Wala namang problema kung may trabaho ka, pwede naman isabay mo. Ang paggawa ng content, sideline lang ba? Kung wala kayong maisip na content yung trabaho mo, gawan mo ng content o di ba may trabaho ka pa, may content ka na. Mindset ba? At kailangan makipag-engage ka rin sa mga kapwa content creator para madaling tumaas ang iyong engagement. Kung palagi mo yung ginagawa, madali ka rin mapansin ni Algo at si Meta na mismo ang magpapalawak sa iyong mga video sa wider audience.